Hi guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Leo. Alamin natin, Leo, kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. At ay weekly tarot reading from January 6 hanggang 12, 2025. Para to sa lahat ng Leo. So, kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe guys. Pakipress ang notification bell button. Para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Okay, pasensya na. Kung maingay yung ating electric fan. Okay, Leo. Isa lang yung kukunin ko dito. Okay, Larry Marr, sensitive emotions. Wow. Times of heightened emotions and sensitivity call for extra self-care and gentleness. Yun. So, sa linggong ito, Leo, be careful. Okay? Mag-ingat ka dahil posibleng magiging sobrang sensitive ka. Okay? Medyo mataas yung emotion mo, mabilis ka sigurong magalit, mabilis kang mainis, mabilis kang mainip, parang ganon. Siguro hindi mo masyadong makontrol yung emotion mo sa linggong ito. Gusto mong magmadali, gusto mong tapusin lahat. Like for example, kung may project ka, may trabaho, may business, or kung ano pa man, sinasabi sir dito na medyo magiging sensitive ka sa linggong ito. So, kinakailangan mong maging extra careful, maging extra calm tayo sa sarili natin. Okay? Maging kalmado ka para hindi ka masyadong ma-stress or pwedeng hindi ka masyadong magka-problema. Parang ganun. Pwede ka din makakuha ng kaaway if hindi ka masyadong kalmado kasi pwede kang magalit agad-agad. Okay? Sensitivity, yun yung iwasan mo this week. Okay, next is grounded. Wow. So, grounded, many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity, and courage. So, yung sinasabi sa'yo dito ng grounded na to is yung being humble. Okay? This week, parang it's parang test. Ito-test tayo ng ating Panginoon, ng ating universe, kung gaano tayo ka-grounded sa sarili natin, kung gaano tayo ka-humble, kung gaano tayo ka-down to earth. Okay? So, dito sinasabi na maging careful tayo dahil posibleng pwede tayong magyabang or pwede tayong makapagsalita ng masakit sa ibang tao dahil sa pagiging sensitive. Which is, hindi mo naman kailangan kasi emotion mo yun eh. Emotion mo yun. So, iwasan mo lang. Okay? Maganda tong reading natin kasi pwedeng makatulong to sa'yo habang hindi pa dumarating yung linggong ito. Like sa mga, halimbawa, sa sasakyan, kung nagko-commute ka lang, pwede kang magalit sa driver, sa katabi mo, or sa kung kanino. So, extra careful lang tayo sa mga, be mindful lang tayo sa mga pwede nating masabi, actions, be grounded, okay? Be humble, down to earth. Okay, first card sa third deck is Zero the Fool. Leo, nakikita ko sir dito isang posibleng pagsisimula ang mangyayari sa buhay mo. It's either new job, new career, new project, new company, new source of income, new money, diba? Parang ganun. So, leap of faith siya. So, hindi mo pa sigurado. Itong pagbabagong ito, itong transformation na to is hindi mo sigurado. Pwedeng bago mo lang tong idea or pwedeng offer to sa'yo. It's either company offer or pwedeng job offer or career offer. So, be careful kasi pwedeng ma-miss mo yan dahil sa sobrang sensitive ka ngayon. So, maganda to. Okay, temperance. Oh, diba? So, sensitive emotions, nandito yung temperance. It's your energy. Sinasabi yun sa'yo ng barahan na yun, kailangan natin ng pasensya, pag-uunawa, understanding, patience, temperance, yun, diba? Kailangan natin to sa linggong ito para hindi tayo makakuha ng kaaway. Pwedeng yung employer mo, yung boss mo, pwedeng makaaway mo, or pwedeng yung mga katrabaho, or kung sino man na kliyente dahil sobrang sensitive nga ng emotion mo. Okay? The Hermit, maganda to kasi itong The Hermit na to is nagsasabi sa atin na
Kailangan nating pag-isipan lahat ng decision making natin, lahat ng salita na lalabas sa bibig natin, kailangan nating pag-isipan yan. Kailangan nating maging sure, i-make sure natin na tama ba tong sasabihin ko, makakabuti ba to sa akin, magmamatter ba to 5 years from now, aasenso ba ako sa sasabihin ko, parang ganun. So, the Hermit is time for meditation. Bago tayo mag-desisyon, mag-meditate, mag-contemplate, pag-isipan natin mabuti muna. Okay? Empress and Zero the Fool, pareho lang yung energy na yan. Yung Empress na to, especially kung babae ka, take care of your body, take care of your health, mental health, emotional health, physical health. Yun yung kailangan mong pagbantayan ngayong linggong ito. Maraming bago dito. Bagong relationship, kung babae ka, pwedeng mabuntis ka, unexpected pregnancy, or pwedeng unexpected friendship, unexpected relationship, new love life, or new friendship, or new acquaintance, parang ganun. And new ideas, okay? 10 of Wands, nakikita natin ang isang Leo dito na sobrang workaholic. Simula ngayong Lunes hanggang Linggo to, so 1 week siya, it's January 6 to 12, napaka-workaholic mo, may kailangan kang tapusan, may kailangan kang simulan, may kailangan kang dagdagan or ano pa man. So nakikita natin dito may mga Leo na sobrang magmo-multitask, maging workaholic sila, multitasking, overworking, parang ganon. Andito yung King of Swords, which is maganda, and Queen of Wands. So nakikita ko sa'yo dito na meron Leo dito na sobrang workaholic, sobrang work-oriented sila kasi nasa mindset nila na kailangan nilang maging financially stable. Diba? Parang ganon. Meron ditong Leo na kailangan niya magpakitang gilas sa kanyang boss, sa kanyang employer kasi nasa King of Swords na. So sinasabi na may determinasyon siya eh. Meron siyang gustong ma-achieve by the end of the year na isang pagtatagumpay, kaya nakafocus siya. So, Queen of Wands is financial or career change or career freedom sa career o kung ano pa man na gusto mong ma-achieve. Ang purpose mo, kung bakit ka sobrang workaholic sa ngayon. And King of Swords, nakikita ko sir dito na sobra yung determinasyon mo sa buhay. Talagang gagawin mong lahat. Diba? Oh, nandito yung King and Queen of Wands. Sa usaping career, napaka-workaholic mo, 3 of Cups. Ganda. 4 of Wands. Diba? So, Leo, kung makikita mo dito, I hope na nakikita mo. Pasensya na kung hindi masyadong maganda yung alignment natin. Okay, so, Leo, kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha mo na nakafocus ka sa trabaho, kaya ka workaholic. Nakafocus ka na makapag-ipon ng pera. Kung may mga utang ka na kailangan bayaran, yun yung pinaka-motivation mo. Yung iba naman sa inyo dito, nakafocus kayo na gusto nyo nang makaalis sa problema nyo sa pera. Gusto nyo na ng financial freedom. And 3 of Cups and 4 of Wands, nakikita ko sa'yo dito, emotionally, lalo na sa pamilya, masaya ka. Yung puso mo masaya. Wala kang masyadong problema sa iyong emosyon, sa iyong relationship. Yung 3 of Cups, solid yung relationship mo with your family, with your friends. And 4 of Wands, nakikita ko yung Leo dito na sobrang workaholic. Workaholic ang Leo na to kasi meron siyang pinaplano na pagbili ng lupa, sasakyan, mag-create ng business, mag-launch ng business, magpatayo ng bahay, or kung ano pa man, or mag-travel. Okay? So, I hope na resonated ka dito, Leo. And if you're resonated dito sa plano mo na to for this year, paki-comment sa comment section. And 4 of Wands, kung makikita mo dito, sinasabi na posible, may posibilidad na ma-achieve mo to na like for example, bagong bahay, bagong sasakyan, pagta-travel, pagbili ng lupa, or kung ano pa mga investment. And kung ano man na heart's desire mo, pero possible siya, pero kung hindi mo to bibigyan ng focus, kung parang tawag dito, ngayon ay, halimbawa ngayon, New Year, yun yung focus mo, focus, gusto kong makapagpatayo ng bahay, gusto kong mag-overtime, ganyan, ganito. Okay, so given na yan, tapos sobrang sipag mo, tapos pagdating ng June,
tinamad ka, tapos nawala na yung motivation mo, hindi yun mangyayari. So, kaya sinasabi sir dito ng King of Swords, dapat consistent ka. Okay? Consistent ka sa kung ano man ang itong goals mo sa buhay this year of 2025. Okay? Thank you guys for watching. Bye!